mga ka-farmlat. At dito po tayo sa na 3 hectares. Ito po, kung mapapansin nyo po, nandito tayo sa loob ng 3 hectares. Ito po ay kabilang kalsada. Marami po siyang tanim na mahogany sa pagitan po nitong mga kalsada. Kung makikita nyo po, marami rin pong tanim na mangga, dalanghita, saging, kalamansi. Ayan po, yung mga tabi-tabi niya po, mga naka po siya na dalanghita. Yan. Kaso, ngayon po panahon na hindi tagdalanghita, kailangan pa siguro i-fertilizer para po. Ito po ay may frontage na umaabot po siya ng 200 meters frontage po, kabila ng kalsada. Ayan po, madami po siyang tanim na nyug hanggang doon. Doon pa po yan sa baba. Tapos, sa pagitan niya na po, itong may motor na to sa may mahogany na yan. Papunta po rito sa bahay na to. Sa likod po nito, madami po siyang dalanghitaan. Pasukin po natin yung property sa loob. And yung bahay po kasama, kaya so masyado ng maluma. Kailangan na sigurong patibag at paggawa na lang kayo ng bago. Ito po, meron po itong kasamang tubigan. Mga ilang atin tubigan ito. Mas po ito po, pantayan po ito. Maganda po ditong magbahay, oh. Ayan, daming tanim na dalanghita. Dito po sa part na to, maganda magbahay. Makikita nyo po, maganda magmanukan. Tapos babuyan. Dito pahingahan na kubo. Siguro po, may mga 600 na puno ng nyog. Lagpas pa po 600 puno ng nyog. Tapos sa puno ho ng dalanghita, napakarami. O, marami din daw pong mahogany. So, talaga pong konting develop lang po ng property. Malinis naman pong property. May mga kawayan na po kayo pwedeng magamit. Tapos po dun sa baba, ayun o, meron po siyang sakop na tubigan. Ano ate? May ilang pitak po ng tubigan. Hindi ko lang ma-sure ko ilan ha. Wala yung seller. Ayun po, kung mapapansin nyo, ayun po yung tubigan niya. Yan. Yan po. Salamat po. Yan. Sabi po yan. 3 hectares. Daming tanim. Kasama niya yung